Mga kababayan, welcome sa aking YouTube channel That's My TV. Sa panayam ng mga mamahayag kay Senator Amy Marcos patungkol sa AKAP, sinabi nito na may nanghudas di umano sa sistema ng naturang programang AKAP kaya ito nakalusot sa Senado. Dagdag pa ng Senadora, masaklap ang ginawa ng Kongreso dahil binawasan ng malaki ang budget ng ibang mga departamento masunod lamang ang kanilang kagustuhan. Lalo na daw yung 10 billion na binawas sa budget ng mga retiradong mga sundalo. Kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Panuuri na lang po natin ang Senadora Amy Marcos at malaya po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kaligtaan mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. Okay, panuurin po natin ang ating Senadora Amy Marcos. Bago kay Mayan, ma'am, tuloy pa rin yung inquiry niyo tungkol sa AKAP program? Sa AKAP, yun nga ang aming pinag-uusapan at talagang ang DSWD nangako naman na hanggat walang mga guidelines at walang maliwanag na project guidelines, talagang hindi sila mag-i-implement niyan. Kaya naka-hold lahat. Yung mga nagsasabi nakatanggap ng AKAP, baka nalito lang kasi AIX yun. Wala pa raw talaga nare-release yung 26.7 billion na nandyan sa DSWD budget, na wala naman sa NEP, wala naman sa GAB, biglang sumulpot sa final edition, sabi pati ng DBM, hindi daw nila alam kung saan i-release yung budget kasi wala pang ang IRR. So if both the DSWD and the DBM are uncertain as to how to implement this project, I'm certain that no amounts have so far been released. Gusto nga natin tumulong sa tao pero nakakapagtaka naman at kinakatakutan ko, napakalaki ng amount yung 26.7 billion. Ano kaya nadali rito? Yun ang nakakanervyos kasi may pagkukunan at pagkukunan yan. Kaya't, yun nga, maraming umaaray na department, narinig na natin DPWH, narinig na rin natin yung mga pension and gratuity na talagang maraming nagreklamo, pati yung 10 billion na inawas doon sa AFP-MUP. Sana sapat pa ang pera. Kasi kawawa naman ito. Ito yung mga nagtrabaho sa gobyerno pagkatagal-tagal. Ang lalaki ng awas, 110 billion, 10 billion. Ang sakit naman ito. Pag na-delay ito, ang tatanda na ng mga retirees natin. Doon tayo natatakot. So, since naka-hold pa, ma'am, wala pang nare-release na fund for AKAP, wala pa kayo nakitang basis na mag-start ng inquiry? Well, para sa akin kasi, ipaliwanag muna kung ano ito. Sabi naman ng iba, expanded AKAP, expanded AIX. Sabi naman ng iba, may rice giving program na parang combination doon sa card. Sabi naman ng iba, magiging LGU ang beneficiary. I think until now we are very, very unclear. So it's important to understand what it actually is, and if it's a congressional initiative, ano ang partisipasyon ng Senado, if at all? Natanong niyo na, sir, ma'am, si Finance Committee Chairman Sani Angara. Ano sabi ni... Natanong niyo na, ma'am? Yeah, tinatanong natin at ang sabi niya, it was a House insertion. Okay, Mayan. So, that's the reason why I'm saying na siguro yung proseso natin ng pagbabudget kailangan ayusin talaga. Kasi halimbawa, eto nga, yung tinatawag natin bottoms-up budgeting, nakasali yung NGO, civil society, dapat isama na yan sa DBCC pa lamang. Kaya nag-file rin ako ng budget modernization at kung ano-ano pang mga batas para makatulong nga. Kasi nga may mga butas dito sa sistema natin. Wala akong tinuturo, wala akong sinisisi. Ang akin lamang, siguro yung mga NGO at stakeholders, ikonsulta na sa umpisa pa lamang. Tapos yung simultaneous hearing na ginagawa na by the Senate and the House para hindi tayo gahol sa panahon. Tapos pirmahan na lang or kinukuha yung e-signature para matigil yung ganon. Talaga i-diskusyon. Sinasuggest ko rin na yung vice chairman ng iba't ibang committee mag-usap na kung DSWD, kung COMELEC, kung saan. Walang singitan sa dulo, walang gulatan. Kasi nabubulaga na lang kami sa hulihan. Hindi naman tama yun. Sigurado rin naman ako na
sila rin, di nila nabasa one by one. Kasi napakakapal nun at hindi mo naman pwedeng pakialaman lahat. So ang maganda sana, yung mga vice chairman magkonsultahan na ng maaga at yung dating ginagawa na wag mababawasan yung flagship projects ng pamahalaan. Katulad ng nangyari dito sa Public Works, na yung flagship projects under the foreign assisted, for the first time sa history ng ating bansa, naging zero allocation sa budget. Ngayon, sigurado ako at nakita ako na nagwawala na yung Public Works at humihingi na kasi tinambak na lamang sa program yung maintenance pati ng main highways katulad ng EDSA. So yung mga yan, sana siguro magkaroon ang ating Pangulo tulad ng LEDAC, ilagay doon lahat ng non-negotiable, yung talagang sobrang importante na project na hindi talaga pwedeng maalintala, hindi pwedeng bawasan, higit sa lahat, hindi pwedeng iasa sa savings at unprogrammed. So yung gusto nyong reform sa budget making process, gusto nyo maipatupad na yan sa 2025? Well, hindi. Papag-usapan natin at I'm sure na maraming suggestion. Alam ko naman marami sa atin talagang gustong baguhin yung ibang sistema. Mismo si Senator Angara, mismo si Senator Cheese, lahat may suggestions dyan Kasi alam naman natin gahol sa panahon, pero at the same time gusto natin that we have a thorough and comprehensive understanding of what enters the budget at wala nang bulagaan sa bandang huli.